I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello Universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan, sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Hello, ayan. Kung nakikita nyo dito mga kababayan, daming tao, di ba? Oh, yan sa NAIA Terminal. Alam nyo ba kung magkano ang naitala na pumupunta sa bansang Pilipinas sa mga travelers? Pag milyon-milyon ang mga bumibisita ng mga banyaga dito sa atin, siyempre, iisipin mo na kumikita din talaga ang pamahalaan, 'di ba? Isa lang ibig sabihin nun. Napakaganda ng bansa natin kasi dinadayo, lalo na pag December, 'di ba? Believe ka talaga, bakit? Dinadayo nila ang Pilipinas dahil nag-iisang bansa lang na pinakamagarbo at bongga ang New Year celebration sa atin. Sa Pilipinas mo lang matagpuan. Although, sa ibang bansa, meron din silang fireworks, pero walang nakakatalo sa Pilipinas eh. The best talaga mga kababayan. Alam po natin, mayroon akong unang video dyan eh. Actually, mga foreigners, mga banyaga, makikita mo sa iba't ibang social media. Grabe, talagang hina-highlights nila ba? Finifilm nila yung paano, yung countdown, 1, 2, 3, hanggang 12 o'clock ng gabi. Pagsalubong sa 2026, grabe na tao. Kasi kilala na tayo sa buong mundo eh. O, di ba? So, ilan ba ang mga bilang ng mga pasahero na nagta-travel, local and international, papunta sa ating bansa? Wow, grabe. Ang sinabi dito mga kababayan, okay. But anyway, syempre, shout out sa mga Marcos Loyalist, mga OFW, mga banyaga din. Ayan, hello. Today is this January 2, 2025. Ay, mali. 2026 pala. Sabi dito mga kababayan ng Avanti, NAIA pumalo sa 50 million pasahero noong 2025. Ay, wow, social. Oh, di ba? Grabe. Ibig sabihin, maganda talaga ang bansa natin. Isa sa pinaka true identity ng mga Pilipino is yung very friendly, no, hospitality, kind, matalungin, lahat, smile. Yan ang karamihan na naririnig ko sa mga banyaga eh. Sabi ng mga ibang international vloggers, kung pipiliin ka ng bansa, saan ang gusto mong pupuntahan, mas marami talaga pumipili sa Pilipinas. Tatanungin nila kung bakit, kasi maganda daw yung pag-entertain ng mga Pilipino, kahit hindi kilala, naka-smile pa, o di ba? Magandang hospitality, lahat ang dami. Nung lang magagandang sinasabi about sa atin mga kababayan. Lalo na po yung mga OFW, masipag. Grabe, sobra. Ayan o. Dahil dito, basahin po natin. Ayan, basahin natin mga beswa. Tuloy, naitala ng Ninoy Aquino International Airport, which is ang NAIA, ang pinakamataas na bilang ng pasahero sa kasaysayan nito. Matapos umabot sa 52.2 milyong biyahero mula noong 2025, ayon sa private operators ng New NAIA Infra Corporation. Congratulations sa atin, di ba? At sa ating mga kababayan, is mga banyaga, mga foreigners, to all the foreigners out there, ayan, all over the world, you are all welcome here in the Philippines. Please visit. Nox naman, mga beswa na nawagan talaga. Pinakaabala ang Disyembre na siyang naging pinakamataong buwan na sa kasaysayan ng NAIA, kung saan umaabot sa 4.86 milyong pasahero ang dumaan sa paliparan. Wow! Congratulations NAIA. And of course, ang bansang Pilipinas. Di ba mga beswa? Sa bilang na ito, 2.367 milyon ang international travelers, ang pinakamataas na monthly record. Pumalo naman sa 2.49
249.5 billion ang domestic passengers, ang ikalawang pinakamataas na monthly volume para sa local travel. Wow. So, ibig sabihin, mapira talaga mga Pinoy, ano? Grabe mga besa, yung mga local sinasabi, di ba? Oo, sus, ang ganda-ganda ng mga tanawin sa bansang Pilipinas. Ikaw mismo, Pilipino, tuklasin mo. Travel ka. Oo, di ba? Siyempre, yung mga may mga maraming pera ang may kakayahan mag-travel sa all over the Philippines. Pero yung katulad natin mahirap, hindi natin kaya. Well, hanggang bundok lang ako, guys. Sa ilog. So, magandang balita. Oh, 'di ba? Sabi po ng mga anti-Marcos wala naman daw gaanong mga pumapasok na banyaga. Alam niyo ba, yung mga utak na ganun, no? Pinapangunahan talaga yung mga balita na galing yan mismo sa NAIA. Pinangunahan pa yung mga talagang yung mga real source tulad ng PSA, you know. Ay, nako, ewan ko dito sa mga na ito, mga anti-Marcos na ito. 'Di ba? Miso kapwa mo Pilipino, sisirain pa yung sarili mong bansa. Di kayo naloka. Hindi ba pwedeng sabihin mo na lang na, wow, ikaw na mismo mag-invite sa mga banyaga, mag-visit kayo sa Pilipinas, because Philippines is a very good destination for all the foreign country all over the globe. Wow, dapat ganun. 'Di ba? Invitein mo sila. Hindi yung didrag mo papababa yung bansa mo. 'Di ba? Paano ka asenso 'yan? Ay, nako. Saklaw ng datos ang lahat ng biyahe tulad ng local at international flights, mga overseas Filipino workers na pinaalis at umuwi, business trips at mga pasahero may connecting flights. O, 'di ba? Masasabihin, walang kwenta kasi ano 'yan ano naman ang issue sa flood control? Ay sus, mga siraulo kayo. Hindi naman ngayon lang sa Marcos administration Dekada na po ang nakawan. Itatak nyo sa mga utak nyo. Mga anti-Marcos kayo talaga. Pero nung panahon ng poon nyo, hindi kayo nagsalita ng mga ganyan. 'Di ba? Sasabihin nila, ang dami nga ang banyaga. Ang dami nga ang nagte-travels. Ang taas ng mga travelers sa passengers na pumupunta sa Pilipinas. Kumusta naman yung mga issue sa flood control? 'Di ba? Kung di ka ba naman TNGA, may nag-iimbestiga na nga diyan Yun lang naman yun At saka dekada na po ang nakawan. Hindi lang ngayon. Ngayon lang natuklasan. Si PBBM mismo nakatuklas, 'di ba? Sa kabila ng dagsa ng pasahero, sinabi ng NNIC na nanatiling maayos at tuloy-tuloy ang operasyon ng paliparan lalo na sa mga peak season. Totoo yun. Lalo na ngayon mga kababayan, mabilis ang biyahe kasi sa terminal di ba? Yung binisita ni Pangulong Marcos Jr. na i-scan mo lang yung passport mo. Wow, dire-diretso na. High-tech na kasi ngayon sa panahon ni PBBM. Grabe. Ang bilis talaga ng ng daloy ng mga pasahero kasi wala nang pila-pila Diretso na kaagad i-scan. Yun ang pinaka-the best. Sample pa lang yun hindi pa nga tapos sa pamumuno ni CEO Ramon Ang. Tapos sabi dito, nakatulong umano ito ang mga bagong pasilidad at sistema na ipinatupad sa buong taon. You see? Sabi sa inyo guys kabilang sa mga ito ang bagong biometric immigration e-gates. Ayun, i-scan mo lang, di ba? Pag-upgrade ng passenger processing system, mas maayos na terminal facilities at mas higpit ng koordinasyon ng mga airlines, ahensya ng gobyerno at airport stakeholders. Wow! Sarap pakinggan. Ayon sa NNIZ, patuloy ang kanilang mga hakbang para mapabilis ang daloy ng pasahero, mabawasan ang pila at mapabuti ang overall travel experience ng publiko. Yan! Ganun dapat. Papasalamat na naman tayo kay Pangulong Marcos Jr. Dahil sa kanyang mga magagandang idea, ayan na. Siyempre, sa CEO, namumuno dyan, si Mr. Ramon Ang. 'Di ba? Dalawa 'yan na may connection tungkol sa pagpapaganda ng terminal ng NAIA. Yan si Mr. President BBM at saka si Mr. President ng San Miguel Bear. San Miguel ka.
Mr. Ramon Ang, di ba? Yan eh. Yan ang pinaka-the best. Hindi pa tapos yan mga kababayan. Lalo na pag natapos na yung ating bagong airport dyan sa Cavite ba yan? Wow, pang world class yan guys O, di ba? Naitala ang Ninoy International Airport ang pinakamataas na bilang ng pasahero sa kasaysayan nitong matapos umabot ng 52.2 milyong biyahero noong 2025 ayon sa private operators ng New NAIA Infra Corporation. So, you see? Sabi sa inyo kung bibigyan natin ng another term si PBBM, baka after a years makita nyo itsura ng NAIA. Hindi na kulay, ano ba kulay ng NAIA ngayon? Gray? Baka kulay, niebe. Naks naman. Ayan NAIA, pumalo sa 52 million pasahero noong 2025. Wow. Congratulations sa NAIA. Of course, ang bansang Pilipinas. So yun guys, ano po ang masasabi nyo? Ako, ang masasabi ko, mayaman ang Pilipinas, mabait, matulungin, friendly, maraming magagandang tanawin. Wow, 7,000 plus. 7,600 plus ang islands ng I think guys 7,646 islands ang mayroon sa atin, correct me if I'm wrong you see, ang daming magagandang tanawin. Siyempre dinagsa ang Boracay, saan banda, ang pinaka-highlight talaga is yung fireworks. Every New Year asahan nyo talaga ang dagsaan. Kaya ngayon maganda ang patakaran sa NAIA, yung mga bagong e-gates, yung mga biometrics, sosyalin na talaga. Di ba guys? Ngayon lang nangyari yan under the Marcos administration. Magaling talagang idea ni PBBM pagdating sa NAIA. So, ako, mga kababayan, kung ako tatanungin, isa na lang ang kulang. Palitan yung pangalan. Di ba? Ibalik sa dati, Manila International Airport. MIA, di ba? MIA. So, yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again when we next upload. Bye, 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 and baboos. God bless, Philippines!